Marcos, halatang hindi daw nagkakasundo ang Pangulo at Bise sa kanilang foreign policy, lalo sa issue sa West Philippine Sea. Kaya mainam daw na pag-aralan ulit ni PBB. Hindi ko talaga magets yung mga taong nagsasabi nitong foreign policy. Hindi man sila magkasundo. Si BP, kung totoo kasi remember, si BP Sara choose to be silent, di ba? Ayaw niya magsalita tungkol sa foreign policy. Bakit? Nilalagay niya yung kanyang sarili sa tama. Ano ho yun? Wala ho siya dapat sabihin. Wala ho siya dapat desisyon o epal-epal. Ika nga. So, ibig pong sabihin nun, it doesn't mean na meron siyang ibang pananaw. Nagkataon lang, vice presidente ho siya. Hindi ho yan papel at trabaho ng isang vice presidente. Trabaho yan ng presidente. Kung makikigulo siya, mas masama pa ho yun. Kung magsasalita siya at iba ang tono niya, mas masama pa ho yun. So mabuti na siyang nananahimik. Bakit? Kailangan po ba ang kanyang tinig para magkaroon ng direksyon ang ating bansa pagdating sa foreign relationship? Foreign relation? Wala ho Kasi presidente nga po Yun nagko-command sa AFP, sa DOTR na nasa ilalim ng Coast Guard, kapulisan, DFA, mga ambassador natin. Lahat po yan under ng presidente. Kaya nga hindi nagsasalita ang ating Vice President. Dumulugar siya, ika nga. Bakit yung pag ginugulo? Ano to? Sinasabi nito? Ano pinaglalaban nito? Di naman nakausap ni Banat si BP para kung ano man yon. Basta sinabi niya, trabaho lang sa DepEd ang tinutukan niya. Wala namang first hand na usapan kay Banat content driven. Ano ba pinagsasabi nito? Sige nga, tingnan nga natin yung pinaglalaban nitong maman to. Bakit pag nagsasalita kayo parang kulang-kulang lagi? Hindi pa pwedeng kumpletuhin para mas maganda? Parang batang nagsasalita. Para hindi magulo, yung wag putol-putol, explain. Don't assume na alam namin sinasabi nyo. Diba? Hindi, kasi meron mga iba nagko-comment dyan. Basta lang maka-comment, ina-assume nila na alam natin yung sinasabi nila. Eto. Try harder sa pagtatanggol ng amo mo. Wow! Basta traitor siya at walang delikadesa. Masyado siyang overrated na Bakit yung tuldok mo magulo? Masyado. Period. Sabi niya, delikadesa. Period. Masyado. Period. Siyang overrated na politician. Ano mga jejimon to mga to? You do not deserve my reaction. Nilagay ko lang dyan para patunayan na jejimon ka. Diba? Pero you do not deserve my reaction. Ano lang yan pang bata. Okay. Sabi nito, bilang DepEd Secretary, bakit kaya never niyang promote ang mga new school na world-class na dating project ni Isko sa Maynila para sana gayahin ng ibang LGU? Hindi ko alam. Tanong niyo sa kanya. Basta tayo pinopromote natin, di ba? Sabi nito ni Bilis Kilos, baka mga tauhan ni Mike Abe. Magulong kausap, May point ka dyan. Maganda yung point mo. Wag manood kung ayaw nyong mapuna ang ad. Parang gusto ko na talaga sabihin, yung salitang mga followers ng administrasyon na to, puro mga bangag. Tuloy. Ang appointment ni VP Sara.
hindi na kayang idepensa pa yung pagpapanatili ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary dahil unang-una nga yung issue ng confidential funds, Ulit na yan. issue ng Ito tumanda ka ng paurong. Paulit-ulit na yan. Ilang beses nang pinaliwanag dyan. Gusto mo pa rin tanungin, magpaliwanag, paulit-ulit. Magagalit sa'yo si Libayan yan. Bilis Kilos, maraming salamat po. Thank you very much. Tuloy. Pasok. competence. Hanggang ngayon, yung problema natin doon sa learning crisis, no, yung learning gap ay 2 taon na siya doon sa DepEd ay hindi pa rin talaga na-solve. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Alam mo, pampagulo talaga itong mga komunista na to. Dapat talaga matanggal to sa camera. Ako, tamad lang talaga ako Tamad lang talaga ako. Ayoko lang talagang gumising. Kung gusto ko lang gumising na maaga-aga, talagang lalabanan ko to sa camera Ayoko lang kasi. Alam mo naman panggabing natin masyado mainit sa tanghali kaya tulog tayo dyan Pero kung sakasakali, masumpungan ko, babanatan ko talaga ito Puntahan ko ito sa camera. Kandidato talaga akong optimist para mabanatan ko to sa camera. Talagang tatalakan ko to. Tumigil ka na sa dami mo sinasabi, wala naman nangyari sa bayan natin. Kakadaldal mo dyan. Matanda ka ng paurong. Kaya lang talagang hindi ko talaga trip ang maging politiko Talaga trip. Bababuyin ka ba diyan, 'di ba? Bababuyin ka ba diyan pagka may mga ginawa ka lang, meron kang bago mamaya magkaroon ka ng bagong motor, sabihin, "Oh, nanalo ka lang, nagkaroon ka ng bagong motor." Ay, mga ganyan. Bibili pa naman tayo ng motor kasi darating dito si Boss Randel, walang magamit na motor. Kaya bibili tayo motor. Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, halatang hindi na rin daw nagkakasundo ang Pangulo at Vice sa kanilang foreign policy, lalo sa issue sa West Philippine Pero hindi sila nagkakasundo sa foreign policy, hindi nga nagsasalita si Inday. Utangin na talaga tong mga wala silbing mga komunistang mga congressman talaga. Kaya mainam daw na pag-aralan ulit ni PBBM ang appointment. Yan ang maganda. Sa totoo lang, mas nag-iisip pa pala yung mga Makabayan Black kesa dito sa mga sumasakay lang sa issue yung Makabayan Black, tama yung avenue nila. Pupunta sila kay Bongbong. Bongbong, i-revisit mo yung appointment mo kay Inday kasi baka dapat tanggalin mo na siya dyan. BBM, tanggalin mo na. Miski kami, tanggalin mo na para magkaalaman, para malaman natin kung talaga bang malakas kayo. Pero tama si Franz sinong dapat ba ako manawagan ako sa pagre-resign ni Inday? Hindi. Sino bang appointing powers sa Pilipinas? Nasa Malacanang, presidente. O sino nag-appoint sa kanya? Presidente. Ang dali magtanggal ng presidente ng appointment O di mano ba naman yung Mr. President, tanggalin mo na to. O sige, tanggalin ko. O di tapos ang usapan, hindi yung si Chua, I'm calling for the Vice President's resignation. Mga ulol. Yung panahon ni PRRD, para kayong mga bulati. VP Sara. Hindi na kayang idepensa pa yung pagpapanatili ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Yung mga to, naiintindihan ko na gusto nilang matanggal si Inday Sara sa education sector. Bakit? Kasi nga itong mga tulonggis na itong mga hinayupak na ito nang re-recruit yan ng mga estudyante. Yung mga estudyante nire-recruit ng mga yan. So nung nandiyan si Inday, hindi makapang-recruit yung mga hinayupak na yan. Kaya importante sa kanila na matanggal si Inday sa DepEd para makapang-recruit na naman sila. So maiintindihan ko
kung itong sila Castro ay ganyan ang kanilang paninindigan, ang di ko naiintindihan yung iba na wala namang mga sinabi sa buhay. O sa napakaliit na mga distrito lang nila nakilala, tapos mananawagan sila sa inihalal ng buong Pilipinas. Ang kakapal ng mukha ng mga congressman na ibinoto lang ng iilang tao sa distrito nila. Kung hindi lang kayo siguro anak ng mga kung sino-sino, buti kung nanalo kayo dyan, wala rin naman kayo nagagawa sa mga distrito nyo. Dahil unang-una nga yung issue ng confidential funds, issue ng incompetence, hanggang ngayon yung problema natin doon sa learning crisis, yung learning gap ay 2 taon na siya doon sa DepEd ay hindi pa rin talaga na-solve. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Diba? Papakan. Yan lang yun mga bossing. The next performance will start momentarily.